Kung bago ka pa lang sa ating channel ay nais ko sanang pindutin ang subscribe at like para sa bagong episode. Sa simula ng bagong kwento, bukod sa mga tao may isa pang uri ng hayop na kasama nila mula noong sinaunang panahon. Na ang tinutukoy nila ay ang mga halimaw na kayang dumurog sa mga tao at maraming uri ng halimaw ito na iba sa kanila ay pwede makipagrelasyon sa mga tao. Na ang mga makapangyarihang nilalang ay nagtatago sa iba't ibang lugar. At sa mga oras na iyon ay wala akong ideya patungkol sa alinman sa mga ito. Sa Yunqing City ng 11 p.m. Pagkatapos ay ang tao na ito ay naghihingalo na dahil huling-huli na siya. Na namamadali ito dahil mahuhuli na siya at malapit nang mag-expire ang order na may numerong natatapos sa 2,333 mangyayari ipadala ito sa lalong madaling panahon. Ako si Siyang na 19 years old, isang mahirap at ako ay isang mag-aaral na nagtatrabaho ng part-time para suportahan ang aking sarili at sa aking kababatang kapatid na babae kaya ko na ito pwedeng atrasan pa. Balak ko sanang umuwi at matulog pagkatapos kong may hatid ang order na ito kaya nagmamadali ito ihatid ang order. Pero sa pagmamadali nito at may kung anong anino ang nasa harapan niya. Nagkaroon ng pagsabog sa isang gusali at sa pagsabog nito ay, ang pangunahing tauhan ay nagulat sa nakikita niya dahil ang malaking bato ay malapit nang tumama sa kanya. Kaya sa hindi inaasahang pangyayari ay tumalsik ito pababa kasama na ang motor na nagkasira-sira pati na rin ang deliver nitong pagkain. Bilang resulta ay natapos ito sa pagkatumba niya at makikita natin ang isang slime na galing sa helmet. Kaya ang ating bida ay nahihirapan na makatayo dahil sa natamo niyang sugat. Na may isang higantang halimaw ang lumabas sa gusali nito. Sa mga mata nito ay nagulat ang ating bida sa nakikita niya. Halimaw na ito ay isang mabangis na pasugad na ito pababa. Nauwi ito sa pagkasabog ng lupa kasabay na ang ating bida na yupi dito. Kaya pagtapos nito ay ang kamay ng ating bida ay hindi na makagalaw. Handa nangga ito para kainin ang ating bida dahil hawak sa mga kamay nito ang sugatan at nagkasira-sira ang mga buto nito. Na may isang mabilis na atake ang papunta sa halimaw. Na sa pagtama sa kanyang braso ay nahulog niya ang ating bida na walang malay. Kaya pala ang umatake dito ay ang di kilalang soul beast at mabilis itong papunta sa halimaw. Naunang kumagat ang soul beast sa halimaw na hihirapan na ito makagalaw dahil sa pagkagat sa kanya. Sa isang mausok na daanan ay isang misteryosong tao at sabi na huli ko na pakay ko. Pero medyo nahuli ako at isang sibilyan ang nasangkot habang makikita sa mga paa nito. May kulay black at white na buhok. Na nagsasalita ay ang babaeng beast tamer at ito ay wala ng pag-asa para mabuhay habang may kausap ito sa kanyang telepono. Kaya durog na siya na may iwan na lang ang kanyang ulo. Mamatay na ba ako siyo ay naghihitay parents sakin. Para bumalik at kumain ng hapunan na sa mga mata nito ay wala na siyang pag-aasa para mabuhay. Ayaw ko lang mamatay sa ganto paraan habang nahuhulog ito. Na may sumagot na pasensya na nahuli ako at kasalanan ko lahat kung bakit ka nasaktan ng ganito habang may pumapalibot sa kanya. Na isang malaking slime pala ito na pinapagaling ang ating bida at sabi wag ka natakot ililigtas kita. Na sa pag-cover nito ay nagulat siya dahil may isang dilaw na slime sa kanyang mukha. Kaya sa paggising nito ay labis na nagulat at napasigaw sa kung ano bado ang nangyari sa kanyang katawan. Buhay pa ba ako? Paano yung halimaw na umatake sa akin at pati yung babae kanina?
Kaya labis na ito naguhuluhan na kung ang lahat ito ay isang ilusyon na bandang likuran nito ay ang slime na nagsalita ng hindi ito isang ilusyon habang masaya nito sinasabi. Kaya ang ating bida ay napalingon sa nagsasalita at sa pagpakita niya dito ay napasigaw siya ng malakas. Samantala sa Shanghai Association, kaya makikita natin ang mga taong nagtatrabaho dito na sabi ng isa, may ulat ako boss. May natanggap akong signal sa nangyari laban kanina na isang bagong halimaw ang lumitaw habang pakinggan ito sa misteryosong tao. Na ang misteryosong tao ay nagsalita, big ire talaga ang mga ganto at isang bagong halimaw ang nagising at nakipagkasundo sa tao ito. Tuloy tayo kanina sa sumigaw ito ng malakas na ang isang putik ay nagsasalita, sabi ng slime, tumigil ka nga dyan, hindi ako isang putik, ang pangalan ko pala ay si Chonky. Kahit muntik ka nang mawala ng buhay at ako ang nagpagaling sa mga natamumong pinsala, habang ito ay nagtataka na sa nangyayari sa kanya. Kaya hindi ilusyon ang lahat ng nangyari na makikita natin ang isang marka na sa kamay niya habang napapaisip ito. Napansin niya ito at ano ang mga pattern noto sa kanyang kamay. Kaya pinaliwanag niya na ang tawag diyan ay isang blood pact, na ito ang patunay na natanggap mo ang aking dugo at kasama niyang nabuo natin, tayo ay isang partner simula ngayon, ikaw ay isang Beastmaster. Siya nga pala, hindi mo ko basta-basta maalis at kahit nasubukan mong mamatay muli, habang masaya nitong sinasabi sa ating bida. Simula ngayon ay magtutulungan tayo ng maayos, partner, habang ang ating bida ay wala nang masabi. Kaya paiyak nito, napapaisip dahil sa isang putik. Parang nasangkot ako sa Daiko, kilalang nilalang isa lamang akong delivery man, kaya nang nagawa ang ating bida kundi iuwi ito. Kaya deadman na lang ang ating bida dahil sa nangyari kanina at nakauwi na ito sa kanilang bahay na sabi, nakauwi na ko. Kaya sa pagpasok niya dito ay isang malakas na sigaw na, napaka-bagal mo couple. Di ba sabi mo makakabalik ka ng 11:30 PM habang palakad ito sa ating bida. Na ang kanyang kababata kapatid na si Siyo ang galit sa kanya dahil sa kanyang nilutong noodles na malamig na ito habang may hawak itong isang mangkok. Pasensya na, hayahan mo na ako nagpaliwanag habang nakatutok ang mangkok sa kanyang mukha. Dahil kumuha pa ako ng order nila kaya ako di nakauwi ng tamang oras. Na ang kanyang kapatid ay nagtaka sa kanya. Kaya napaisip ito na hindi ko kayang magsinungaling sa kanya na kahit sa tunog ng kapatid niya ay hindi niya kaya ito. Sa totoo lang, si siyang ay napatay ng isang halimaw at hinati ko ang isang parte ng aking katawan para iligtas siya, habang masaya nitong sinasabi. Kaya ang ating bida ay kinabahan na dahil lumabas ito sa kanya at pati ang kapatid nito na nagtaka sa cute na halimaw. Kaya ang ating bida ay nagsabi, Siyo, huminahon ka, at hayahan mo ko magpaliwanag. Na ang isang kamay nito ay papunta sa ating bida. Kaya pala tiningnan ng kapatid niya ang katawan nito sa kabila ay okay naman, sa ibaba ay hindi na masama, at sabi, ano ba ang iyong ginagawa? Kompleto at buo kon aman, habang masaya ito. Ngayon ang mahalagang bagay. Kaya mabilis niyang kinuha ito at sabi, ano ba ito kuya? Ano ba ito? Sobrang cute. Na ang ating bida ay nagtaka. Saan mo nakuha ang cute na maliit na bagay na ito ay napaka-cute at malambot. Kaya pag-usapan na lang natin habang kumakain ng masarap na noodles, habang masaya ito sa nakikita niya. Na kumain na ito ng masarap na noodles at sabi, nakipagkasundo sa akin ang putik na yan. Kaya nagtaka ito na halimaw ba talaga ito, na ang ating bida ay wala nang masabi sa kanyang kapatid. Pero kuya, ito hawak ko ay hindi isang halimaw.
Kuya, natutuwa ako na okay lang kuya na sabi mo sakin na hindi mo ko iiwan habang kayakap nito ang dilaw na slime. Na ang ating bida ay nagtaka dahil hindi ito natatakot sa hawak niya. Napangiti na lang sa kanyang kapatid. Sabi hindi, na ang ganitong bagay ay hindi na mauulit pa habang tumayo ito. Pangako ko, hindi ako kailaan maghahanap ng gulo o sasali sa anumang mapanganib habang nakahawak ito sa ulo ng kanyang kapatid na nahihirapan naman ang dilaw na slime dito. Sige kuya, aasahan ko yang pangako mo habang ay luha na nakangiti. Na tumaas ng kamay ang slime na ito. At sabi maaring may paghihirap na nagtaka ang dalawa sa sinabi nito. Anong ibig mong sabihin dyan na hindi na ito natuloy dahil may narinig siyang katok sa pinto? Sabi saglit lang pupunta ako, sino ba kayo, habang binubuksan niya ito. Nasa pagbukas niya dito ay ang dalaga pala ito kanina. Bakit ka nandito? Sabi, paano ka naka-recover ng husto mula sa mga ganoong malubhang pinsala? Nawala akong nakikita ng pinsala sa natamo mo kanina, kung kaya't ikaw ay bagong Monster Master, tama ba ako? Nagulat ito sa narinig niya at na may alam ka sa nangyari sakin kanina. Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyayari? Nalilito na kasi ako. Tumugon ito ay isang mahabang kwento at kaya sa loob tayo mag-usap habang napangiti ito sa nalaman niya. Na ang mga halimaw ay naglitaw sa ating mundo simula nung sinaunang panahon na isa dito ay ang tinatawag na God Monster. Maraming tao ang nagtataglay ng espiritual na kapangyarihan at kayang kontrolin ang halimaw sa pamamagitan ng kapangyarihan na ito, at ang mga tao ito ay nakipagtulungan sa halimaw ay tinatawag na Monster Master dahil sa kanilang kapangyarihan. Ngunit sa paglipas ng panahon ay tumigil ang mga tao sa paniniwala sa mga Diyos at multo at unti-unti na bawasan ang bilang ng Monster Master, kaya ang iba sa mga makapangyarihang halimaw ay nagtatago mula sa mga tao. Ngunit umiiral pa rin ang mga halimaw na ang mga natitira ay nagsama-sama upang bumuo ng isang lihim na organisasyon na kilala bilang Shanghai Association. Ang asosasyon ay pangunahing responsable para sa paghawak ng iba't ibang epekto ng halimaw sa mundo ng tao, at ang espesyal na espiritual na detector ng kapangyarihan ng asosasyon ay maaari ring makakita ng bagong Monster Master. At dumating ako sa oras na ito dahil nakita ng asosasyon ang bagong espiritual na kapangyarihan habang nakaupo ito. Na upang kumpirmahin ang hitsura ng isang bagong master ng halimaw at anyayahan kita sana sumali sa aming Shanghai Association habang ito ay nagpapaganda sa ating bida. Sabi, tigilan mangga iyan. Sa nakikita mo minsan lang ako namatay, ngayon lang ako nabuhay at ang gusto ko lang na magsumikap at kumita ng pera. Na kaya akong patayin ng halimaw na iyon sa isang sampal na kung sasali ako sa iyo ay pwede akong mamatay agad sa laban. Na maganda naman maging Monster Master pag sumali sa association namin. Na kung papayag ka ay, ang asosasyon ay magbibigay ng rehistradong master ng halimaw na libre namin ang pag-aaral at pagpapalitan ng mga mapagkukunan. Natuturuan ka dito para maging isang master ng halimaw habang nakikinig ang mga ito. Saka pagkatapos ng pagkampleto ng misyon ay makakatanggap ka ng magandang gantimpala, na ang mas mahirap ay makakatanggap ng mga gantimpala at mayroon ding maramihang allowance bawat buwan, kabilang ang para sa mga pamilya ng master nito na seryoso na ito nakikinig sa kanya. At ang gawain ng isang master ng halimaw ay hindi nangangailangan ng araw-araw na pagdalo, na hindi ito nakakasagabal sa iyong pang-araw-araw na trabaho at buhay na habang napaisip na talaga sa desisyon ng ating bida.
Kung kaya't sinabi niya na gusto niya sumali dito kaya ang kapatid niya ay nag-alala sa kanya na ang ating bida ay nag-okay na dito pati rin ang halimaw. Pagtapos sa isang maaliwalas na araw, may malakas na ingay ang maririnig dito na pati ang mga ibon ay nag-alisan. Na ang ating bida pala iyon na nagmamadali ito dahil sasali talaga siya sa Shanghai. Na itinapon ako sa isang kagubatan na puno ng halimaw para sa ilang pagsubok sa espiritual na kapangyarihan habang ito ay tumatakbo ng mabilis dahil sa 3 halimaw na sumusunod sa kanya. Anong klaseng mga halimaw itong humahabol sa kanya na sa pagtakbo nito? Di niya na malayang napatid siya sa ugat ng puno. Kaya sa hindi inaasahang pangyayari ay napasubsob siya at tumalsik pati ang kanyang halimaw. Nasa tayo nito ay di niya na malayang sumugod sa kanya ang 3 ito. Kainis bakit dun pa talaga ako kaya wala na ito magagawa. Kundi harapin sila at sabi lumapit kayo hindi ako. Natatakot sa inyo mga kupal. Na nagtaka ito dahil wala namang sumugod sa kanya. Kaya napalingon ito 3 dahil ang halimaw ng ating bida pala ang pakay nila dahil masarap itong pagkain nga kapatid kaya ngayon ito ang pagkain nila. Pwede pagkagat ng konti kuya na habang sarap na sarap sila. Nasinigawan niya ito na dapat ako ang inyong kakainin wag yang halimaw ko. Kaya sabi ng goblin sa bida noon sino ba naman ang gustong kumain ng mabahong tao? Kaya nataman ito sa sinabi sa kanya dahil totoo naman na hindi pa siya naliligo. Halatang may mas masarap ito kaysa sa mabahong tao na iyan, oo kuya. Kaya naglabas ang mga ugat nito sa labis na pagkain sa kanila. Nahinabol niya ito sabi tumigil kayo dyan na nagulat ang dalawa dahil ang bilas ng maabang tao na ito. Nakakainis ang taong ito gusto lang namin ng kagat at hindi kita bibitawan ng walang kagat mula sa amin. Kaya natatakot na 3 ito at namamadaling tumakas sa malakas na kalaban. Nakapagdesisyon na ba kayo na kainin ako habang nakangisi ito? Sa pagsasalita nito ay di na niya na malayang nakataas na ang 3. Sa pangalawang pagkataon kayong mga kupal lumaban sa akin. Bakit bigla ka na lang nilang tinigilan? Hindi ko alam na napakamot na lang ito sa ulo. Mukhang natatakot sila na bigla na lang may isang babae ang mabilis na tumatakbo papunta sa daanan ng ating bida. Sa bagay, at least ako dapat yun na ang dalaga ay sinigaw na tumakbo ka na. Nandyan na ang halimaw na iyon malapit na habang mabilis na ito tumatkas habang ang ating bida ay nagtataka kung sino ba ito. May isang lindol ang paparating sa ating bida at sabi ano ang nangyayari. Kaya sinabihan niya ito kung bakit nakatayo pa ito tumakbo ka na kupal. Na ang dalawa ito ay natakot sa nararamdaman nila mula sa isang malaking makapangyarihang nilalang mabilis na humahabol sa dalaga na pati ang bida natin ay nagtaka kung ano ba ito. Abangan sa bagong kabanata na sa mga oras na ay natuon sa atensyon ang halimaw sa ating bida habang ito ay namamadaling tumakbo na may isang pulang marka ang nagpakita. Magagawa ba ng ating bida na makaligtas o magagawa niya ring mapasakamay ang halimaw na ito kaya abangan muna.